Hello po, welcome po muli sa atin pong daily devotion. Maraming salamat po at kayo po'y nakaabang lagi pagdating po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat doon sa mga nagte-take notes. Maraming salamat doon sa mga nakikinig. At ngayon pong hapon pong ito, mayroon po tayong aralin na titingnan na marahil ito po yung kalalagayan po natin ngayon. Kaya po nawa, hayaan niyo po na mula sa kanyang mga salita ay aralin po natin ang mga bagay po na ito at alam ko pong tayo po ay pagpapalain ng kanya pong mga salita. Po in Luke chapter 24, in verse 32, tingnan po ang sabi ng Biblia. And they said one to another, "Did not our heart burn within us?" Hindi ba yung ating puso ay nag-aalab while He talked with us by the way, and while He opened to us the scriptures? And they rose up the same hour and returned to Jerusalem. Ang kanila pong puso ay nag-alab nung nakausap nila ang Panginoon. Marahil po ngayong hapon pong ito ay ang ating pong puso ay nanlalamig na. Marahil po ang ating pong puso ngayon ay para bang wala ng pag-asa. Marahil ang puso natin ay malayo na sa Panginoon. Nawa ngayon pong hapong ito o ngayon pong pagkakataong ito, buksan niyo po ang inyong puso at tanggapin niyo ang salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng biyaya. Ipakita niyo po ang inyong sarili. Upang Panginoon, amin pong pusong nanlalamig at nawawala na ng pag-asa, ay muli, Panginoon, ay mag-alab kagaya ng mga lalaking ito. Ikaw po muna sa tanging pangalan Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa pagbasa ng kanyang mga salita. Ngayon po, ang ating pag-uusapan ay may pamagat na burn our heart within us. Alam niyo po, may mga paraan para po muling manumbalik ang atin pong init at puso sa Panginoon. Pero dito po sa verse na ito, marami po akong nakita at gusto kong ibahagi. Paano pag ang puso ko nanghihina na? Paano pag ang puso ko nawawala na ng pag-asa? Paano pag ang puso ko ngayon ay nanlalamig na? Simulan po natin ang aralin. Ang sabi po dito sa verse 32, "And they said one to another, Did not our heart burn within us while He talked with us by the way?" Unang bagay po, para pumuli ang ating pong puso ay mag-alab at uminit kagaya ng dati. Conversing to our wondrous God. Ano pong paraan? Conversing to our wondrous God. Pag sinabi pong conversing, pakikipag-usap sa Kanya. Kailangan po nating makipag-usap sa Kanya. Alam niyo po, ang sabi ng verse dito sa 16 to 17, ang sabi po diyan, "But their eyes were holden that they should not know Him." And sabi ng Panginoon, "What manner of communications are these that ye have one to another as ye walk and are sad?" Alam niyo po, ang gusto ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Nararamdaman niya tayo. Sa tingin mo po ba, wala na nakakaintindi sa iyo? Wala nang nakakaalam ng nararamdaman mo? Wala nang nakakaunawa sa iyo? Alam mo kapatid, nauunawaan ka ng Panginoon. At alam mo magandang gawin, makipag-usap ka doon sa nakakaunawa sa iyo. At kahit man ang tao ay hindi ka maunawaan, kahit man yung mga taong mahal mo hindi ka na maunawaan, ang Panginoon nauunawaan ang kalalagayan mo. Conversing to our wondrous God. Sabi nga ng Matthew 11:28 to 30, "Come unto me, lumapit kayo sa akin, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Ang sabi ng Jeremiah 33 in verse 3, "Call unto me." Alam niyo po ba yung word na call ay nanggaling po sa Hebrew word na koro. Na ang ibig sabihin po nun is to invite Him. Atin po siyang imbitahan. Atin po siyang sabihan, "Panginoon, gusto kitang makausap." Kumusta po tayo? Tayo po ba may oras pa na nakipag-usap sa Panginoon? Sabi ng verse, "Call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not." Marahil po kaya ang ating pong puso ngayon ay nanlalamig at nanghihina na. Marahil po hindi na tayo nakikipag-usap sa Panginoon. Ang kailangan po natin ay ilapit sa Kanya. Anumang kabigatan na meron ka ngayon ay sabihin sa Kanya sapagkat nagmamalasakit siya sa iyo. 1 Peter chapter 5 verse 7, "Casting all your cares upon Him, for He careth for you." Alam niyo po, ang Panginoon ay kabalisahan natin, sabi ng Panginoon, ilapit lang natin sa Kanya sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin.
Alam niyo po, ang kailangan lang natin lumapit sa Kanya, magpakumbaba sa Kanya. Alam niyo po ba ang panalangin ay pagpapakita ng humbleness? Sinasabi mo sa Kanya, Panginoon, hindi ko na po kaya, wala na po akong magagawa, pero sa iyo ko po iniaasa ang lahat. Nawa nakita po natin, conversing to our wondrous God will keep your heart burning. Nawa makita po natin na ang panalangin ay napakahalaga bilang isang mananampalataya. Kaya nga po, alam niyo po ang isang mananampalataya ay nagtitiwala lamang sa gagawin ng Panginoon. Ba't di mo ipagkatiwala at sabihin sa Panginoon lahat? Sabi nga ng awitin, just a little talk with Jesus. Tell Him all about your troubles. Hear our faintest cries, and He will answer by and by. Nandyan po ang Panginoon. Ang puso ba natin ay nalalamig na at gusto niyo pong muling uminit? Manalangin ka. Conversing to our wondrous God. Hindi lamang po conversing to our wondrous God. Aside po ng verse, while He talked to us, by the way, and while He opened to us the Scripture, nung binuksan niya ang kanyang mga salita, paano po muli lalamig o iinit ang ating pong puso? Pangalawa, by committing to the Word of God. Kailangan po nating magbasa ng kanyang mga salita. Alam niyo po, ang Panginoon dito, kinayuan, nagba-Bible study siya. Habang naglalakad pa lamang siya, nangangaral na siya ng salita ng Diyos. Hanggang nandun siya sa tahanan ng dalawang lalaking ito, nangangaral siya ng salita ng Diyos. Kaya nga tayo po'y nagsisikap na kayo po ay mahatiran ng salita ng Diyos. So, magitan ng Bible study through online. May services po tayo through online. May daily devotions po tayo. Meron po tayong mga group devotions. Meron po tayong mga inspiration. Lahat ng paraan ginagawa po namin para lamang po maatid sa inyo ang salita ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ito ang muling magpapainit ng ating puso. Kaya sabi nila, did not our heart burn within us while He talked with us, by the way, and while He opened to us the Scripture, nung binuksan niya ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba na ang nature ng salita ng Diyos ay siya'y fire? Ang sabi po ng Proverbs chapter 26 verse 20, where no wood is, there the fire goeth out. Sapagkat sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy. Pero hindi na po natin kailangan ng gatong. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Jeremiah 23:29, is not my word like as a fire? Ang salita ng Diyos, by nature, siya ay apoy. At kaya po niyang painitin ang ating pong pusong nanlalamig. Kailangan mo lang ay salita ng Diyos. By nature, apoy na po siya. At alam niyo po ba, hindi lamang nature, it's necessity. Makikita po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng Hebrews chapter 4 in verse 12, for the word of God is quick and powerful. Kagaya po siya ng isang sword, two-edged sword, di ba? Sabi ng Biblia sa Ephesians, siya ay sword of the Spirit. Kaya nga pag tayo po ay may salita ng Diyos, hindi po tayo matatalo ng kaaway. Marahil kaya po tayo nanlalamig at ang puso po natin nanlalamig, natatalo po tayo ng kaaway. Kailangan natin ng kanyang mga salita. Ang salita po niya tutulong po sa atin na muli tayo po ay makapanong. Yun po yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Mananalo tayo sa anumang gawa ng kaaway. Kahit ang Panginoon, siya po ay dumaan sa pagsubok at siya po ay tinutukso ng kaaway, wala siyang ibang sinabi, it is written. For it is written. Hindi lamang po ito'y necessity. Makikita po natin yung nourishment of the Word of God. Diba? Kagaya siya ng isang tinapay. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sabi po ng 1 Peter 2:2, as a newborn babes, desire the sincere milk of the Word, that ye may grow thereby. Kailangan po natin ang kanyang mga salita. Tayo po ba'y nanlalamig na? Tayo po ba'y nanghihina na? Ang kailangan po natin kanyang mga salita. At pangatlo po, tingnan niyo po ang sabi po ng verse. Akin pong babasahin in verse 30. Ang sabi po dito, in verse 30, and it came to pass as He sat at meat with them, He took bread and blessed it. Kanyang pinagpala ito and break and gave to them. At nung ginawa po yun ng Panginoon, their eyes were open and they knew Him. Nakilala nila ang Panginoon. Bakit po? Alam niyo po ba may nagpaalala po sa kanila nung sa pagkakataon pong yun? Nakalimutan nila, nakasama na nila dun sa road, kausap nila ang Panginoon, hindi nila nakilala.
Pero nung binrake ng Panginoon yung bread, nakilala nila ang Panginoon. Bakit po? Matthew 14 verse 19, sabi dun sa ginawa ng Panginoon na miracle, dun po sa 5 loaves and 2 fishes. Ang sabi dito, and he commanded the multitude to sit down on the grass and took the 5 loaves and 2 fishes and looking up to heaven, he blessed and brake and gave the loaves. Pansinin niyo po he blessed and brake the loaves. In Matthew 15:36, nung muli siya po'y nagpakain by 7 loaves and small fishes and few fishes, ang sabi doon, and gave thanks and brake them. Paano po nila nakilala ang Panginoon? Nung naalala nila na si Jesus lamang ang gumagawa na ipapanalangin ang tinapay at kanyang i-break. Alam niyo po ba, pag tayo po ay para bang nanlalamig na, alalahanin po natin ang ginagawa o ginawa ng Panginoon. Contemplating the works of God. Hindi lamang po conversing to our wondrous God. Hindi lamang committing to the Word of God by contemplating to the works of God. Naalala po ba natin, nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, hindi pa tayo ligtas. Ang dami nating ginagawang kasalanan, ang dami nating mga bagay na kung saan ay mali na ginagawa, parang nawawalan na tayo ng pag-asa. Para bang noon ay wala nang patutunguhan ng buhay natin. Pero nung nakilala mo ang Panginoon, ay nagkaroon ka ng pag-asa. Tanda mo ba nung naligtas ka at dumating ikaw sa pagsubok bilang mananampalataya, pero ito at ikay nagpapatuloy? Tanda po ba natin yon? Tanda mo ba nung ikay nagkasakit? Kala mo, mamatay ka na nga nun pero binigyan ka ng Panginoon ng muling buhay at lakas. Tandaan niyo po ba, nung tayo po ay nasa panahong walang-wala na, hindi natin alam kung anong kakainin natin. Hindi natin alam kung saan tayo aasa. Pero kung pansinin mo, nandyan ang Panginoon, kailanman hindi ka niya iniwan sa panahong walang-wala ka. Tanda mo ba lahat ng ginawa ng Panginoon sa iyo? Kapatid, kung nalalamig ang puso mo, tandaan mo muli at alalahanin lahat ng ginawa ng Panginoon sa iyo. Makikita mo, ba't tayo manlalamig? Ba't tayo manghihina? Di ba? Bakit tayo manghihina kung alam mo na andyan ang Diyos na dakila? Bakit tayo susuko kung alam mo na totoo siya sa kanyang mga pangako? Kapatid, sa panahon na ikay nanghihina, alalahanin mo lahat ng ginawa ng Panginoon sa iyo. Ang puso ba'y nanlalamig na, alalahanin mo lahat ng ginawa ng Panginoon sa iyo. Contemplating the works of God. At alam mo, ang Panginoon kailanman hindi magbabago. At sinabi ng Biblia, ng Diyos kailanman hindi magbabago. Hebrews 13:8, sabi doon, He is the same yesterday, today, and forever. Salamat sapagat yung Diyos na nagpala sa iyo noon, ang Diyos na nangunat, nagprotekta sa iyo noon, ay Diyos na hindi nagbabago. Diba? Iwan mo man siya, kailanman hindi ka niya iiwan. Kalimutan mo man siya, hindi ka niya kakalimutan. Sa panahon na talikuran mo siya, hindi ka natatalikuran. Sa panahon na hindi mo siya pahalagahan ka niya. Sa panahon na kahit magkulang ka, hindi siya magkukulang. At sa panahon na hindi ka magtatapat, siya'y mananatiling tapat. Yan ang Diyos natin. Hindi siya nagbabago. So kapatid, kung ang puso mo ay lumalayo na, puso mo ay nalalamig na, alalahanin mo lahat ng ginawa ng Panginoon sa iyo. At panghuli, hindi lamang po yun, sa tatlong yun, pang-apat is confiding to His will. Pag sinabi pong confide, tayo po ay umasa sa kanyang kalooban. Sabi ng Jeremiah 29:11, For I know the thoughts that I think toward you. Alam niya, sapagkat nalalaman kong pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan. Di ba? Not thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Ang kailangan lang natin ay magtiwala sa Kanya. Sabi nga ng awitin, napakagandang awitin, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. And when you don't
when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Kapatid, don't trust your heart. Trust God's heart. Di mo man makita yung paggawa ng kanyang kamay, magtiwala ka sa puso ng Panginoon. Pagtiwalaan mo lang kung ano ang plano ng Panginoon sa iyo. Kagaya ng mga lalaking ito, di sila nagtiwala sa gagawin ng Panginoon. Nawa kapatid, magtiwala ka lang. Burn our heart within. Nawa pinagpala po tayo ng kanyang mga salita. Purihin po ang Panginoon, pagpalain po niya.